Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan natin mga tambay, ito pong statement na inilabas po ng dating Pangulong Duterte at ito po ay kumakalat na po ito sa social media at ganun din po. At ito po ay pinalabas din po ng SMNI. Ito pong message ng ating dating Pangulong Duterte. Doon po sa gaganapin pong confirmation of charges po sa kanya. Ito pong darating na Lunes, February 23, ay hindi na po siya dadalo mga kababayan. At tanggap na po niya. Ayon po sa kanya ay okay lang na manatili po siya doon po sa kanyang selda kung saan po siya ikinulong mga kababayan. Dahil nga po alam naman po ng dating Pangulong Duterte na hindi po siya makakuha ng patas na hustisya dahil nga mismo sila ay nagsasabwatan gamit ang ating gobyerno, umano at ang grupong makakaliwa. Hindi po ba? Dahil nga po unang-una, yung pagdakip sa kanya ay wala na sa proseso. Di po ba? Hindi siya nakakuha ng due process at tamang proseso ng batas dahil nga po sa pamumulitika. At lahat na halos ay nagkampi-kampi ang masasamang tao sa ating bansa. Kasama pa ang gobyerno umano. Ito po ang pahayag ng ating dating Pangulong Duterte at ipinalabas po ng SMNI. Ito po mga kababayan. Ayon po sa statement po na lumabas po, ito po, basahin po natin. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace. Inside the cell, it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate for me, should I know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Former President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Ayan po ang kanya pong pahayag na inilabas po ng SMNI at pinag-uusapan na po ito noong isang araw pa po sa social media dahil po sa kanya pong hindi pagdalo at hindi na po siya interesado na pumunta po at dumalo doon sa kanyang confirmation charges sa Lunes. Dahil ayon mismo sa kanya, di po ba? I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace. Inside the cell, it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate from me should know my heart and soul will always remain in the Philippines. Mga kabayan. At ito po mga kabayan, iano po natin sa Tagalog, mga kabayan, ayon po sa dating Pangulo, at i-translate po natin ng konti sa Tagalog. Ako ay matanda na at pagod at mahina. Nais kong igalang ng korte na ito ang aking kapayapaan sa loob ng selda na pinagkulungan nila sa akin. Tinanggap ko na ang katotohanan na maari akong mamatay sa bilangguan. Ngunit dapat malaman ng mga nagnanais ng ganitong kapalaran para sa akin na ang aking puso at kaluluwa ay mananatili sa Pilipinas. Dating Pangulong Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Tama po yung mga tambay dahil sila naman po ang nagnais. Politika. Ninais po nila na ang dating Pangulong Duterte ay makulong sa kulungan ng mga banyaga sa ICC na hindi po tayo membro at wala na po at hindi po tayo sakop. Hindi po nila sakop ang ating bansa. May sarili po tayong soberenya, may sarili tayong hustisya, may sarili tayong judicial at nirespeto po natin ang ating batas, ang ating konstitusyon. Pero mismo ang nakaupo sa ating bansa ay hindi rumispeto sa ating konstitusyon. Hindi po ba? Dahil nga po sa pagiging greedy, gahaman sa kapangyarihan, pera at bonus pang pulburon umano. Kaya po ang dating Pangulong Duterte ay nanaisin niya pa na manatili kung saan siya ipinakulong, kung siya ay kinulong na kagustuhan naman nila. Hindi po kagustuhan ng majority ng mga Pilipino na siya ipakulong.
Dahil nga po ang pinoprotektahan niya po ay ang mga matitino. Ang matitinong mga Pilipino at ang ating mga susunod na henerasyon na hindi tayo lamunin ng pinagbabawal na pulburon. Hindi lamunin ang ating bansa ng narco-politics at ng grupong makakaliwa, mga terorista. Hindi po ba? Yan po ang isang good leader. Kaya nga lang po, mga kababayan, yung nagtiwala po tayo sa isang pamilya na may history na po ng isang damukal na pagkakasala sa ating bansa. Ang pagiging diktador, gahaman sa kapangyarihan. Hindi po ba? At napakarami pong chinugi nung panahon ng kanyang ama. At ngayon ay dinaranas na naman natin ang kanilang paglilingkod na wala po tayong nakita sa kanyang 3 taon mahigit. Mahigit 3 taon, pamumulitika, korupsyon, at nilagyan pa ng napakasamang bisyo na pulburon ayon mismo sa kanyang kapatid. Hindi po ba? Kaya sino pa? Kahit dumalo, kahit pumunta ang dating Pangulong Duterte dyan sa ICC para sa sinasabing confirmation of charges niya sa Lunes, ano pa? Scripted na. Hindi po ba? Scripted na. Dahil una-una, may sarili tayong judicial, walang kaso ang dating Pangulo. Hindi sinampahan ng kaso sa Pilipinas na meron tayong sariling soberenya, may sarili tayong konstitusyon. Hindi tayo nasasakop ng banyaga. Hindi po ba? Kaya nga po, isa pong abogado ang dating Pangulong Duterte. Alam niya po ang proseso ng batas at alam niya ang ginawa sa kanya. Ang ginawa sa kanya ay pagtetrador, paghuhudas, pagtataksil sa bayan. Isa kang Pilipino, ipinatapong ka na walang due process. Hindi po ba? Dahil nga po sa politika. Dahil nagsama-sama po kasi nung makabalik po sa kapangyarihan ang pamilyang ito, na mismo ang Vice President ay sinabi naman niya kung anong klaseng pamilya meron ito. Kaya nga niya pinagmumura ito. Dahil nga yung tiwala na binigay niya, hindi pala ganun sa tunay na pagkatao ang mga tao na ito. Iba pala ang layunin nila sa ating bansa. Iba pala ang layunin nila nung sila'y makabalik sa kapangyarihan. Hindi pala nila iaayos at itutuwid ang kanilang pagkakamali. Bagkus dadagdagan pa pala ng dadagdagan ang galit at ang muhi ng taong bayan. Dahil yung ikinamumuhi ka na, dinagdagan mo pa ng dinagdagan ang history ng iyong pamilya. Hindi po ba? Dahil nakita po natin kung gaano po nirespeto, ginalang ng pamilya Duterte ang pamilya nila. Hindi po ba? Pinalibing ang kanyang ama sa libingan ng bayani, tinulungan ng anak na maluklok, makabalik sa kapangyarihan. Dahil kung walang Duterte, walang Marcos na makakaupo, real talk, sa Malacanang. Kaya nga lang, nung nakaupo po sila, grabe po, ganun pala sila pag nakabalik at nakahawak ng kapangyarihan. Yung mga tao na nagbigay ng problema sa ating bansa ng napakatagal na panahon at nagpahirap sa Pilipino, nagpahirap sa ating mga ekonomiya, kinontrol ang ating bansa, yung pala ang kanyang sasamahan dahil po dito sa sinasabing kapangyarihan. Nagkaisa po sila. Lahat po na nagpahirap sa atin, mga kinukontrol ang ating ekonomiya, hindi nagbabayad ng tamang buwis, mga makakaliwa, mga terorista, mga magnanakaw na politiko, mga pulburon lord, smuggler, at pati ang mga negosyong pogo, ay lahat po sila ay nagsama-sama para pabagsakin ang mga Duterte. Kaya po tayo mga kababayan, ang tangi lang po nating pag-asa, mga kababayan, yung kapangyarihan po ng lumikha. Dahil hindi naman po mananaig ang lahat ng mga tao kahit po sobra-sobra po ang kayamanan nila. Kahit po ubusin po nila ang kayamanan sa ating bansa. Tanging yung nasa itaas lang na makapangyarihan ang hindi po nila kayang gawan ng masama. At bagkus sila pa ang sisingilin nito sa kanilang ginawa sa mga Pilipino. Pinagkatiwalaan ka ng mga Pilipino na naprotektahan mo ang mahigit 100 milyon
Pero ang lumabas ngayon, mas pinrotektahan mo pa ang grupo ng mga makakaliwa. Mas pinrotektahan mo pa yung nagbigay ng problema sa ating bansa. Lalong-lalo na pagka sila kargado ng pulburon. Napakarami nilang chinuchugi. Mga normal na tao. Pero mas pinrotektahan mo pa sila. Dahil lang sa kasakiman, sa kapangyarihan. At dahil sa ikaw mismo ay may bisyo rin. Hindi po ba? Kaya po tayo mga kababayan, wala po kasi tayong kapag-apag-asa sa kanila ngayon. Dahil kinontrol po nila ngayon ang ating gobyerno. Kinontrol po nila at gamit ang pera ng taong bayan umano. Pati po ang ating inaasahang mga men in uniform, nananahimik po silang lahat. Napakatahimik po. Mahimbing na mahimbing po ang pagkakatulog sa nangyari po sa ating bansa at sa nangyari sa dating Pangulo. Nagkasabwatan yata talaga lahat sila umano. Lahat ng departamento ng gobyerno, lahat na kontrol. Huwag naman sana yung kaisa-isang pag-asa pa natin, sana'y huwag naman nila makontrol ang Korte Suprema. Dahil iniintay natin yung desisyon na ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na kidnapping ba ang ginawa? Hindi ba nabigyan ng due process? Tama ba ang ginawa nila? O tama ang mga Pilipino na kinidnap nila ito? Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, sana po ang Supreme Court ay hindi po nila makuha dahil halos na kontrol na po nila lahat, mga kababayan. Sana po isama po natin sa dasal ng Korte Suprema natin kahit po mabagal ang kanilang mga desisyon ay hindi po sana lamunin ng sistema na halos lahat na po ay nilamo na po ng bulok na sistema ang ating bansa. Puro salot na po ang napagkikita natin. Majority po ngayon sa ating bansa na pagkikita natin ay puro po salot umano, mga kababayan. Puro po greedy, gahaman sa pera at kapangyarihan. At syempre po mga kababayan, magdasal po tayo. Ang ating dating Pangulong Duterte ay sana po ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at maingatan po siya sa araw-araw. Dahil nakakalungkot po yung kanyang statement. Mga kababayan, statement niya po na siya raw po ay matanda na at alam naman po natin na siya po ay marami ng karamdaman at siya po ay pagod na, mahina. Di po ba? Nais niya kaya nga po sabi niya nga po, nais niyang igalang siya ng korte doon po sa ICC. Ang kanyang kapayapaan ay nandoon na sa loob ng selda. Pinakulong siya doon, di ba? Dahil nga po doon sa sinasabing mga gahaman, greedy sa kapangyarihan. Kaya nga po yung sinasabi niya, mas nanaisin niya pa, maaari siyang mamatay sa bilangguan, ngunit kailanman ang nagnanais ng mga ganun ay kailanman ay hindi naman siya makakalimutan. At syempre ang kanyang puso at ang kanyang puso't kaluluwa ay mananatili sa Pilipinas. At alam naman po natin mga tambay, ang legasiya po at ang mga nagawa ng pamilya Duterte at ng dating Pangulong Duterte, kailanman po yan. Lalo-lalo po tayong nakaranas ng kanyang serbisyo. Hindi po natin makakalimutan po sa loob lang ng 6 na taon, napakarami niya pong nagawang napakaganda at pagbabago na ibinigay sa ating bansa. At kinilala po tayo at nirespeto pa sa buong mundo. At naprotektahan pa ang ating mga kababayang OFW. At kaya po tayo mga kababayan, dire-diretso po ang ating dasal at panalangin na hindi po sana magtagumpay ang kasamaan, lalong-lalo po ang ginagawa ngayon ng ICC sa dating Pangulong Duterte na mismo ang dating Pangulo ay hindi po mabigyan ng human rights. Na yun din po ang sinasabi nila. Sila po ay sa human rights. Pero kailanman, hindi po nakuha yan ni dating Pangulong Duterte dahil po sa kasakiman sa pera at kapangyarihan. Maraming salamat po mga tambay sa mga dasal po ninyo. At syempre po sama rin po natin sa dasal ang Vice President na pilit po nilang pinababagsak. Sana po hindi po sila magtagumpay. At lagi rin po maingatan ng ating Vice President. Mga kababayan, thank you po sa mga dasal nyo. At muli po mga kababayan, ingat-ingat po tayo. Doble ingat po tayo at lagi po natin isama sa pagdarasal ang ating pag-iingat, ang ating kaligtasan
at lalong-lalo po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na lagi po natin isama na palakasin po ang loob niya. At lagi niya pong tatandaan, ang majority ng Pilipino ay nagmamahal po sa kanya at laging nagdarasal na matapos na at mawakasan na po ang kasamaang ginagawa po sa dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga tambay. Tiis-tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.